Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at happy Sabat po sa ating lahat. Sa inyong sa aming mga kapatid na nandyan sa kanilang mga tahanan na patuloy na nagpupulit nagsamba sa ating Panginoong Diyos ay happy Sabat po sa inyong lahat mga kapatid. So kahit sa ganitong setup po natin mga kapatid ay ating pa rin pong pinapasalamatan ng ating Panginoong Diyos kahit tayo po ay hindi nakapunta sa ating iglesia o bahay sambahan upang magsamba, ay patuloy pa rin po tayo nagsamba sa ating Panginoong Diyos. So, hindi po naging hadlang na tayo po ay hindi nakapunta sa iglesia o sa bahay sambahan ay hindi na tayo magsasamba sa ating Panginoong Diyos. So sa umagang ito mga kapatid ay ang ating pag-uusapan ay may kinalaman po sa pagpapasalamat. At ako po ay mayroon lamang 7 minuto na ibahagi sa inyo ang aking mensahe sa umagang ito. Alam niyo mga kapatid, napakaraming mga bagay na ating kailangang ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. At alam ko na alam niyo ang mga bagay na iyan. At una-una mga kapatid ay ang ating buhay. Alam natin sa panahong ito na mayroong kumakalat na virus na ating naranasan o naranasan ng buong daigdig sa panahong ito. Ngunit talagang patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang bawat isa sa atin na sa inyong mga tahanan na nanonood ngayon ay tayo po ay ligtas sa kumakalat na virus na ito mga kapatid. At alam niyo mga kapatid, sa araw-araw sa ating sanlibutan, sa buong daigdig, sa ating kapanahunan ngayon, araw-araw ay maraming buhay ang nawawala sa ating kapanahunan. Ngunit, kayo'y patuloy nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na sa panahong ito, kayo'y patuloy na buhay at naglilingkod sa ating Panginoon. Isang mga bagay na ating ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos, ang mga bagay na iyan, mga kapatid. So ngayon ay ating titingnan ang pagpapasalamat na ating makikita sa banal na kasulatan. Alam niyo mga kapatid, sa Old Testament, ay ang kanilang pagpasalamat ay iniugnay sa maraming mga gawain nila. Unang-una, pag sila ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, ang kanilang ginagawa ay sila ay naghahandog sa ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na sa panahon na sila ay bibigyan ng Panginoong Diyos ng tagumpay. Sa Old Testament, sa pagkikipaglaban, pag sila nagkaroon ng tagumpay, nandoon ang pagpapasalamat nila sa ating Panginoong Diyos. So ngayon mga kapatid, ay nais kong ibahagi sa inyo ang isa sa napakaganda na kasabihan na ang author nito ay si Alfred Painter. Ang sabi niya dito, saying thank you is more than good manners. It is good spirituality. So ang pagsabi daw ng pagpapasalamat ay hindi lang ito magandang gawain, kundi ito ay magandang espiritualidad ng tao mga kapatid. Bakit ba ito ay naging isang magandang espiritualidad ng mga tao? Ating makikita ngayon mga kapatid sa banal na kasulatan kung paano nagpasalamat ang mga tao o banal na tao ng Diyos sa kabila ng kanilang mga naranasan. Kaya masasabi natin ito ay magandang espiritualidad ng mga tao. Sabi dito ang ating key-text mga kapatid ay makikita sa unang Tesalonica 5 versikulo 18. Sabi dito, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. So ang sinasabi dito mga kapatid, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay ay tayo'y magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. So ito pala ang pagpasalamat na ito kasi sinabi dito sa lahat ng bagay, kahit kayo'y makaranas man ng kasiyahan o kalungkutan, ay kayo'y nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. So hindi lang pala sa panahon ng kasiyahan tayo nagpapasalamat sa Diyos mga kapatid, at maging sa panahon ng ating kalungkutan ay ating pa rin pagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Parang pero minsan napakahirap magpasalamat pag nandoon ka sa maraming problema. Nandun ka sa sitwasyon na parang napakahirap para sa iyo. Parang napakahirap magpasalamat sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Pero lalahanin ninyo,
ang mga tao ng Diyos sa banal na kasulatan ay nagpasalamat sa Diyos kahit sa napakalungkot na sitwasyon ng kanilang buhay, mga kapatid. At bibigyan ko kayo ng isang example. Kahit ito ay bago tayo pupunta doon sa mga tao na nandoon sa banal na kasulatan na sa kabila ng kanilang karanasan ay nagpasalamat sila sa ating Panginoong Diyos. Uunahin ko, mga kapatid, si John Hus, ang isa sa hero ng pananampalataya, mga kapatid. Si John Hus, mga kapatid, siya ay pinatay. Siya ay sinunog. Nung siya ay sinunog, mga kapatid, habang siya ay sinusunog, siya ay umaawit sa ating Panginoong Diyos. Makikita niyo yan? Sa kabila ng sitwasyon na yon, nagawa niyang umaawit, nagpuri, nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Makikita niyo kung gaano kagandang espiritualidad meron ang taong ito, mga kapatid. So makita natin dito sa ating sa quotation pa lang kanina na ang pagpapasalamat ay hindi lang ito magandang gawain, kundi ito ay ginagawa ng mga taong spiritual na tao, mga kapatid. Pangalawa, si Daniel. Ito ay makikita sa Daniel Kapitulo 6, versikulo 10. Ang sabi dito, nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nanagdaan na, siya ay pumasok sa kanyang bahay na ang bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. At siya ay nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw na nanalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. So makikita natin, mga kapatid, sa last statement dito, makikita natin na sinasabi dito, gaya ng kanyang dating ginagawa. Ang ibig sabihin, bago pa nangyari ang mga bagay na yon sa kanyang buhay, siya patuloy na nagpapasalamat sa Diyos araw-araw. Kasi araw-araw siya nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos gaya ng kanyang ginagawa. Kahit sa panahong ito, sa Daniel 6, makikita natin sa previous na mga bersikulo, makikita natin na ang hari ay kanyang nilagdaan ang isang decree na nagsasabi na kung sino man ang manalangin sa ibang Diyos maliban sa hari ay kanyang papatayin sa pamamagitan ng pagtapon sa yungib ng mga leon. Ngunit kahit nalaman yun ni Daniel, mga kapatid, makikita natin na siya patuloy na nagpupuri sa Panginoong Diyos at kanya pang ipinakita ito sa lahat ng mga tao na kahit alam niya na buhay niya ang maaaring kapalit nito, siya ay nagpapasalamat pa rin na nalangin sa ating Panginoong Diyos. Napakaganda, mga kapatid, na kaugalian ng tao ang meron nito. Yung sa lahat ng panahon, tayo magpasalamat. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kayo magpasalamat sa lahat ng bagay. Kahit anong sitwasyon, mahirap, malungkot, masaya, kaman sa buhay mo, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil isang magandang quality o kaugalian sa tao ang magpasalamat, lalo na sa ating buhay na Diyos. Si Apostol Pablo, mga kapatid, ito'y makikita natin sa Acts 27 verses 20 to 35. Makita natin dito, si Apostol Pablo ay dinala sa Roma upang doon siya harap sa hukuman, mga kapatid. At doon siya dinala sa Roma, nung sila'y naglalayag sa dagat kasama ng mga sundalo, kanilang naranasan ang bagyo ng kanilang paglalayag. Napakahirap, marami na kanilang ginagawa upang lamang sila makaligtas doon, mga kapatid. At yung nakaligtas nga sila, at makikita natin sa kabila ng kanilang naranasan, sa verse 35, si Pablo ay nagawang magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Napakaganda, mga kapatid, na sa lahat ng pamanahon, tayo'y magpapasalamat sa ating Panginoong Hesus. Sabi sa Ministry of Healing, mga kapatid, page 251, ang sabi dito, Thanksgiving should be the Christian's role.
Health and joy are promoted by it. Nothing tends more to promote health of body and of soul than thus a spirit of gratitude and praise. It is a positive duty to resist melancholy, discontented thoughts and feelings, as much as a duty as it is to pray. If we are heaven bound, how can we go as a band of mourners, groaning and complaining all along the way to our Father's house? So makita natin mga kapatid dito, ang pagpasalamat pala sa ating Panginoong Diyos ay nagpo-promote ng ating kalusugan. Ha? Bakit ito nagpo-promote ng ating kalusugan ang pagpasalamat mga kapatid? Sabi sa Proverbs, sa mga kawikaan, ang masayang puso ay isang gamot. A merry heart doeth good like a medicine. So mga kapatid, ang mensahe na gusto kong iwan sa bawat isa sa inyo sa mga oras nito, make Thanksgiving a habit. Gawin yung habit ang pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ulitin ko ang quote na aking binasa kanina. Saying thank you is more than a good manners. It is a good spirituality. So mga kapatid, sa lahat ng panahon, sa anong pagkakataon, tayo'y patuloy na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos sa magang ito at happy Sabbath po sa ating lahat.